Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan. Ito na pala yung part 2 ng day 2 natin sa Switzerland. Pag di nyo pa napanood yung day 1 at day 2 part 1, ilalagay ko ang mga links sa comment sa ibaba mga kabayan. Salamat! Nakasakay na nga kami niyan ng tren papuntang Grindelwald mga kabayan. Bali nasa 30 minutes na biyahe lang at makakarating na tayo doon. Hindi nyo din mapapansin ang oras kasi ang ganda ng mga tanawin sa labas. Okay mga kabayan, nandito na kami sa Grindelwald. Mag-iikot-ikot lang kami dito. Ikot-ikot lang kami dito. Grabe ang ganda dito mga kabayan. Ayun, doon ako mag-ano. Pagbaba mo pa nga lang sa tren ay sobrang gandang tanawin agad ang tatambad sa iyo mga kabayan. Mabuti na lang at hindi ganun kadaming turista ang nandito ngayon kasi Huwebes pa lang ngayon mga kabayan. Siguro mas madaming tao pag weekends kami nagpunta. Grabe ang mga view na nakikita namin ngayon mga kabayan, parang yung mga nakikita kong paintings na nakasabit sa mga bahay. Ang gaganda nga din ng mga benta nilang mga gamit dito pang souvenir mga kabayan. Parang gusto ko tuloy kumuha ng sweatshirt. Pero nakakita ako dito ng sombrero na talagang gusto kong kunin. Mahilig kasi talaga ako sa mga sombrero at maganda to pang souvenir mga kabayan, sa remembrance na din. 24 Swiss francs. Okay mga kabayan, meron na tayong remembrance dito sa Grindelwald, Switzerland. Si Mamo naman hindi makapili at nagdadalawang isip kasi mahal daw yung Crocs na gusto niya. Inuudyukan ko nga siya na kumuha na kasi minsan lang naman makapunta dito sa Switzerland. Kaya kumuha na siya ng talagang gusto niya. Kaya lang namahalan din talaga siya kasi nasa 60 francs daw. Sobrang mahal nga mga kabayan. Kaya hayun, sa bandang huli hindi siya nakabili ng kahit ano para sa kanya. Nakikita nga pala natin ngayon ang mga sikat na Swiss Alps mga kabayan. Kilala kasi ang Grindelwald sa mga nagtataasan na matatarik na Swiss Alps. Dati sa mga pictures at paintings ko lang talaga nakikita ang mga to. Iba talaga ang pakiramdam pag nakikita mo ng live. Maganda kasi nalalanghap mo yung amoy at nararamdaman mo yung hangin sa balat mo. Busog na busog talaga ang mata mo pag andito ka kabayan. Kinukuhanan ko lahat ng makita ko at baka sakaling maiparamdam ko din at maipa-experience sa inyo ang mga nararanasan namin ngayon dito mga kabayan. Kaya pasensya na kung sobrang haba ng mga video ko ngayon kasi worth it talaga makita nyo lahat ng magagandang tanawin dito. Sana maramdaman nyo na parang nandito na din kayo kasama namin. Grabe mga kabayan, napapanood lang namin to. Parang isang taon naming pinanood tong Switzerland namin. Yung mga Switzerland vlog sa YouTube. Parang isang taon kaming nanood. Nagmamanifesting kami. At ngayon sa wakas mga kabayan, nandito na rin kami. At na-experience na namin ang view, ang majestic view ng Switzerland. Ngayon ay paalis na nga tayo dito sa Grindelwald mga kabayan. Pupunta naman tayo ngayon sa Lauterbrunnen. Bali nasa 30 minutes na sakay ulit sa tren papunta doon mga kabayan. Enjoy muna natin ulit ang mga nadadaanan nating view sa labas mga kabayan. Ang Lauterbrunnen ay isa sa pinakasikat at pinakamagandang nayon or village sa Switzerland mga kabayan. Matatagpuan ito sa isang malalim na lambak or valley sa Swiss Alps. At kilala din ito sa buong mundo dahil sa mga napakakabanghang tanawin na mukhang galing sa mga fairy tales o kwento. Okay mga kabayan, nandito na kami sa Lauterbrunnen. Mama, you can see me. Titignan namin yung... Ang makikita kasi dito sa Lauterbrunnen mga kabayan is yung waterfalls. So titignan natin yung waterfalls dito. Tinatawag nilang Valley of the 72 Waterfalls. Valley of the... 72 waterfalls. Kasi maraming 72 waterfalls ang meron dito. Look, another one there. Maraming waterfalls kasi dito. Natin. Mga kabayan, ito yung sikat na falls dito sa Switzerland. Lalong-lalo na dito sa Lauterbrunnen. Yan ang taas niyan mga kabayan. Hindi ka pwedeng or hindi mo masasabing pumunta ka ng Switzerland pag hindi ka nakapunta dito. Lauterbrunnen mga kabayan. Ang pinakamagandang timing para makita to ay ang spring to early summer, from May to July. Doon pinakamalakas yung tubig galing sa snowmelt. Maganda rin kapag winter kasi magyeyelo yung falls minsan, ang ganda rin. Sobrang lapit niya lang sa daan at train station ng Lauterbrunnen. So kahit 10-minute walk lang, kita mo na, free siya, walang entrance fee.
Grabe, ang gaganda talaga ng mga villages dito sa Switzerland. Ang sarap siguro tumira dito. Ang sarap maglakad-lakad sa labas kung dito ka nakatira. Siguro ang mga tao dito hindi nakakaramdam ng stress, mga kabayan, no? Alam nyo ba na ang pangunahing kinabubuhay dito ngayon ay turismo? Sa sobrang ganda kasi ng lugar at nabubuhay ang mga tao dito sa pag-aasikaso ng mga bisita araw-araw. Pero ang tradisyonal na trabaho dito noon ay farming at pag-aalaga ng mga baka at paggawa ng mga dairy at gatas. Napansin ko din, mga kabayan, ang daming mga Asian at mga Indians ang namamasyal dito ngayon. At buti na lang din may nakita akong kuhanan ng tubig, hindi na ako bibili kasi kanina pa ako nauuhaw. O siya, hanggang dito na lang mga kabayan, i-follow nyo sana ako para mapanood nyo pa yung mga upcoming videos ko. Abangan nyo rin sana yung last part ng video natin dito sa Switzerland. Pupunta kami ng chocolate factory, mga kabayan. Kita-kits sa susunod na video, mga kabayan. Ingat kayo palagi. Ciao, kakao!